Kausapin natin ang isang nakasubaybay dahil siya ay isa sa mga abogado ng mga biktima, si Just Call Me Neri. Just Call Me Neri. Neri Colmenares. Kong Neri, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Yes, maing buntag, Jerry, Tunying at sa inyong mga viewers and listeners. Kumusta po kayo? Ay, andito sa Cebu ngayon kasi may congressional hearing on political dynasty. So, isa ako sa mga first person. So, yeah. So tuloy-tuloy na pala yung mga hearing na yan. Sino ano po 'yun yung anong committee yan Attorney Neri? Election reforms, suffrage committee on suffrage and electoral headed by Congressman Zia Adyong. Si Congressman Adjong pala. So kayo'y naniniwala, Attorney Kong Neri, na this time may mangyayari na tungkol dyan sa anti-political dynasty bill? I think maipapasa talagang batas ito, I think kung anong klaseng batas, hindi natin alam. Kasi kung sakaling magpasa at pwede pa rin pala 5 or 6, di parang wala kaming pinasang batas, di ba? So, sana naman, hindi naman ganun kadami, di ba? Nagpapagod lang kayo. Correct. So, sana naman, siguro, basta huwag naman ganun kadami. Kasi may bill ako dati, I was the lead author noong 2013 nang pumasa yan sa komite, first time in history. Pumasa sa komite ang bill ng namin sa bayan muna. And then nag-second reading. Pero isa lang kasi yung allowed namin doon. Kaya nagano naman sila na pwede ba dalawa. So nagkaroon ng give and take at the time. So kaya lang hindi pa rin pumasa dahil ang iba gusto 4, 5. So di nagka-problema kami doon. Sa inyo, ano acceptable sa inyo? Well, isa ang bill namin ngayon and dati isa. Masyado yatang ang sungit mo naman, Atty. Masyado masungit yata yun. Kaya nga second reading na sa floor na nakiusap sila. I have to be honest and admit, nang sinabi nilang dalawa, sabi ko, yan, pwede. Dalawa. So dalawang magkasabay sa isang branch of government. Yes. Dalawang magkasabay sa anywhere in the Philippines. Dapat dalawa lang. Halimbawa, isang congressman, isang mayor, pwede yan. Pwede. Ang yun yung actually sumuporta ang liderato dati doon. Okay sila, well, at least ang speaker, sabi niya, gusto ko sana maging legacy ko yan . Ano yun? Ang pinag-uusapan ngayon, up to second degree o third degree? Ano bang kanyan? Second or fourth degree. So, ang second kasi anak, tatay, lolo, apo. Yun ang second. Yung fourth degree, abot na first cousin. So pinag-uusapan. I have to admit, karamihang bills, second degree. Second degree mo? Pwede, ako nga, Attorney Neri, kami ni Kumbachero dito may maipasa lang na kapanipaniwala na kahit paano meron tayong isang malaking hakbang. Pwede na. Ako pwede na. Meron lang maipasa tapos saka na lang natin pagandahin sa mga susunod na panahon. Basta lang masabing meron pong enabling law na nagawa yung nakalagay sa ating konstitusyon forever. Yes. Tama naman. Ako hindi naman ako masungit kaya hindi na ako makausap. Pwede naman makausap. Pero kung first time ito na ang sitting president ay ano tawag doon, kumbachero? Nag-certify as urgent ng ganitong panukala sa anti-political dynasty, kahit na siya mismo ay isang dynasty. Kung bilangan ng mga pamilyang nasa politiko ngayon, hindi mawawala siguro sa listahan sa taas ang Marcos sa dami nilang nakaposisyon. Pero sa tingin mo, sincere dito si BBM? Well, actually, hindi certified urgent. Ang sinertify as priority. As priority. So, magkaiba ba yun? Anong kaiba nun, Kong?
Well, yung urgent kasi agreement na yan ng LEDAC at ng House at Senate na yan, iunahin talaga yan. Yung priority sa mga bagay-bagay, isa rin siya sa i-prioritize nyo. So, hindi siya ganun ka-urgent, kumbaga. Okay. But still, whether tinawag nilang urgent yan or priority, sana may commitment na at least na mapasa. Yung sinabi ni Tonying na may mapasa na credible naman ha. Hindi naman yung 10 na lang ang limit. Sige. Saka po, Attorney Neri, ito naman siguro, tapatin natin ang Pangulo. Kung talagang gusto niyang isalba kahit papaano, ang kanyang pangalan, ang administrasyon na to, meron man lang magmarkang legasiya na in the form of a landmark legislation sa ilalim ng kanyang pamumuno. At ito yon Attorney Neri, ano? Yes, kasi kung ang isang presidente, whether kung sino mga presidente, gusto mo mag-iwan ng legacy, ito yon. Tatamaan ka, pero ganun talaga yon eh. If you really want to do something, mag-build ka ng legacy, lahat naman ng legacy may sakripisyo eh. Yes. So, yeah, I hope magkaroon tayo ng batas this time around rather than wait for another, 10 years na naman ulit humantong dito. Opo, so hintayin natin yan. Okay, dito po sa mangyayari sa Lunes sa ICC, kinatatakutan ho ba ninyo na makita ng mga Pilipino through video si dating Pangulong Duterte, yung itsura niya, kung ano yung itsura niya ngayon? Ay, hindi naman kinatatakutan yon. Pero ina-expect namin na siyempre, ano pa man, pwede naman ang itsura niya ay, maputi na yung buhok, payat, siyempre, hindi nakapag-ahit. Pwedeng hindi nag-ahit, etc. Siyempre, pag nakakulong ka, pwede namang pumayat ka talaga. Marami naman nakakulong sa bilibid talaga. Siyempre, payat na payat, may sakit pa nga na malala eh. Kami may kliyente, kami dati cancer eh. Hindi niya talaga pinayagan yun na maano man lang sa ospital eh. Ma-release doon. Namatay lang yan sa ang cancer patient na yon sa loob ng bilibid. So anyway, ganun lang. Ang ano naman, syempre, ang mga biktima, wala naman kaming, hindi naman kami nagdadasal na may mangyari sa kanya. Gusto nga namin kasi alam mo, pag may nangyari sa kanya, o di tapos na yung kaso. Ano ba bang magagawa mo, di ba? Dismiss na yon. So wala naman kaming ganon. Kaya lang, ang sinasabi lang naman ng mga biktima, yung kaanak namin, walang kaawa-awang pinatay nyo eh. Nagmamakaawa eh. Walang korte-korte, walang abogado. Kayo nga, mabuti pa, may abogado pat may korte. So at least, yan siguro naman yung sabihin ng mga kaanak. Hindi naman masamang maawa. Kaawaan yung isang katulad niya, pero kung may gustong maawa sa kanya, pero isipin din natin, kaawaan din natin yung mga pamilya. Mabuti siya, nadadalaw siya ng mga anak niya. Yung mga pamilya na to, yung anak nila, dinadalaw nila, sementeryo na lang. Kasi patay na eh. Wala na silang magawa doon eh. So yun lang naman. Sige lang, kung ano man yung itsura niya, hindi ganun talaga, hindi naman namin mabago yan. Gaano ba, ano bang mangyayari sa Lunes? Iba kasing hindi naman DDS o hindi naman anti-Duterte, nagugulat at gaano ba kahalaga yan 23? Hahatulan na ba si Duterte? Magkakaroon na ba ng desisyon? parang ganun ang nagiging impression sa iba eh. Yes. Ano yan? Confirmation of charges lang yan. May charges. Iko-confirm ng korte kung ma-confirm o di may trial na. Kung may trial na, may bagong korte i-constitute. Ang tawag nila dyan trial chamber. Ito pre-trial pa lang eh. Kakaiba siya dito, Tonying, Jerry, sa Pilipinas. Pag si Piskal, tapos na yung preliminary investigation, magsasampa korte na kaagad. Korte. Doon sa ICC, medyo matindi yung bigay nila ng due process rights ng akusado na may investigasyon na si Piskal o si prosecutor gusto na magsampa ng kaso, dadaan pa muna dito, i-confirm pa muna ng korte. Tapos kung ma-confirm ng korte, tsaka lang magkaroon ng trial. So hanggang ngayon, wala pang trial. September 23 last year to eh.
Oo. Kaya lang nag-motion si President Duterte na pwede ba i-postpone ka. Ang daming motion eh. Mm-mm. Iba't kaliwat kanan na motion, kaya na-delay na na-delay. Mm-mm. Medyo nag-oppose kami noon kasi sabi namin 2016, 2017 pa namatay ito, 2025 na. Wala pang trial, di ba? Kaya lang, syempre, ganun talaga ang panigan ng ICC. Sa confirmation of charges, ano ba yan, attorney? Sasabihin ba dyan kung may probable cause para ituloy sa trial talaga? At pwede bang sabihin dyan na walang kasalanan yan, palayain na yan? Well, parang probable cause yan kasi ang term ng ICC, sufficient evidence na may probability that he committed a crime. So, mukhang kamukha yan dyan. Parang gano'n, ano? Kung sakaling sabihin ng pre-trial chamber na tatlo yan i-confirm niya, di kung confirm, i-trial na. Okay. Pag sinabi niyang hindi ko i-confirm yan, hindi naman siya marilis agad, pero ang gagawin dyan, ang prosecutor pwede niyang utusan na dagdagan mo yung ebidensya mo kasi kulang yan kung hindi mo dadagdagan yan talagang hindi ma-confirm yan. So may ganun sila doon. Sa Pilipinas hindi yan naman ginagawa yan kasi sa tingin ng Pilipinas dapat yung judge hindi mo ginagawa yan, yung mga ganun dito. Sa ibang bansa kasi yung judge sinasabihan ang prosecutor na dagdagan mo yung ebidensya mo kung gusto mong manalo ka. So, ganun naman ang mangyari. So, ngayon, kung talagang hindi ma-confirm, o di talagang i-ano na yung warrant of arrest, this up for the ICC to declare na ang warrant, baka i-lift na nila, ganon. Pero ako, personally, hindi lang naman dahil abogado ako ng mga biktima. Ang lakas kasi ng kaso from any lawyer's point of view, ang lakas ng kaso Kaya mahirapan talaga ako ni President Duterte, mahirapan talaga akong maghanap ng ebidensya para patunayan sa korte na wala ng drug war. Kasi dami niyang sinabi na tsaka mga witnesses and so on. So, I think hindi talaga pwedeng mangyari yung second scenario. Tingin ko, mako-confirm. But of course, hindi natin alam ang desisyon ng ICC. Ako, last na lang, Attorney Nery. Pag pinag-aaralan niyo yung galaw nung defense team, ano bang nababasa niyo? Gusto nilang mapabilis yung proseso o mapatagal ang proseso? Well, based sa ginawa ni President Duterte, parang 5 o 6 na motion ang final niya. Motion to disqualify, motion to interim release, motion sa jurisdiction, motion sa medical fit. Ngayon, pinapadisqualify naman yung abogado ng mga biktima. Tingin ko, dinidelay niya lang ang trial. Yung tingin ko. Kasi, normally, kung inosente ka, pag nasa kulungan ka, right to speedy trial i-claim mo. Bilisan nyo na to para makalaya na ako. Siya baliktad kasi ako, tingin ko, alam niya kasi na pag may trial na, medyo may problema na siyang malaki. Kasi ebidensya na yun Anong ebidensyang isasubmit niya para sabihin wala akong kinalaman sa drug war? Na yung mahirap talaga yun. Kasi wala akong maisip na ebidensya dyan Actually, yun nga yung nanonood ako nung sa Netflix, yung Lincoln Lawyer. Kinasuhan si Lincoln Lawyer gusto niya madaliin yung para wala akong kasalanan dito. Sabi, apurahin na natin to. Apurahin na natin to. So, ang inaakusahan, kung ikaw ang tendency mo kung wala ka talagang kasalanan para ma-absuelto ka na matapos na to ay apurahin mo. Kaya lang yung mga galawan ni Justin Kaufman, Justin ba pangalan? Dustin Kaufman. Hindi, parang dinidelay pa nila yung mga proseso Nicholas Kaufman. Ang tanong ko, magkano ba ang bayad dyan? Alam nyo ba yan? Magkano ba bayad sa abogado dyan, yung defense lawyer? Hindi ko alam. At saka kami naman, alam mo naman kami, hindi naman kami Lincoln lawyer Kia lawyer.
hanggang ang wala kaming bayad. Talagang, Kaya libre. Libre. Pero libre. wala ba kayong naaamoy doon sa kabila kung magkano ba ang bayad niyan? Kasi yung may mga abogadong ganun di ba? Oo. Para tuloy-tuloy ang ikot ng metro, wag mo na Patatagalin. tapusin yung kaso. Oh. yeah, well, hindi namin alam. Pero I'm sure mas malaki sa amin yan. Kaya, Wala naman kayo eh. Kaya sigurado malaki sa inyo. Abonado pa kayo eh. abunado pa. Yeah. Pero hindi ko alam. Seriously. Opo. Kong Neri, thank you Thank sa you. oras. Magandang umaga. Salamat po. Ay, magandang umaga. Sige, Tonying Jerry. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Mga